the Lord. Salamat po sa Panginoon sa panibagong araw at kalakasan na pinagkaloob sa atin. Tunay na hindi siya nagbabago at laging naririto siya para sa atin. Amen? Praise the Lord. Maraming salamat po sa opportunity na ito na ako ay gagamitin ng Lord para sa kanyang salita. At salamat sa patuloy na karunungan na pinagkakaloob niya sa akin at sa mga salita niya na mahahayag. Hayaan po natin na sama-sama tayo na mag-aral ng kanyang salita. At sa magandang umaga po, maging sa mga nanonood sa live sa atin, purihin po ang Panginoon at mapagpalang araw sa araw na ito. Maraming salamat. Ang atin pong topic ay ganon pa rin, God is in control. 3 weeks na po natin ito at ito ay pangatlong linggo ng pag-aaral. At ang sabi po kasi lagi ko pong inaano yung teaser natin kung tayo ay every Sunday po ay meron tayong ang media team ng mga teaser para sa ating invitation din para sa mga mananampalataya na manunood ng live at purihin po ang Panginoon. Ang sabi po rito, ang Diyos at ang kanyang pag-ibig ay sovereign. Tayo ay minamahal ng isang makapangyarihang Diyos. Amen po. At minamahal tayo at tayo ay under ng kanyang isang soberenyang providensya. At dahil sa kapangyarihan at ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin, ang bawat pangyayari sa ating buhay ay itinatakda o pinahihintulutan niya. Amen? Sa ating buhay, may mga bagay na inaakala nating masama o pangit na nagyayari. O inaakala nating di maganda ang sitwasyon ng ating buhay. Pero dahil nga sa makapangyarihan siya, ay nagagamit ito ng Diyos upang maisakatuparan ang higit na makabubuti para sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Amen po. Napakabuti po ng Panginoon. Ang katotohanan ito ay nagdudulot ng napakalaking kagalakan sa ating mga mananampalataya. Batid natin na ang Diyos ay nangangasiwa sa lahat at siya yung nag-oorganisa ng mga kaganapan alinsunod sa kanyang mabuting kalooban at para na rin sa kapakinabangan ng kanyang mga nilalang. Sa makatuwid po, anumang mga hamon ng ating nararanasan, nakakatagpo tayo ng kaaliwan sa di matitinag na katotohanan na ang Diyos ay ang supremo. The sovereign Lord, ang kataas-taasan, and He reigns forevermore. Purihin ang Panginoon. Salamat po, Ama, sa umaga na ito at hayaan niyo po na patuloy na kami mag-aral sa iyong salita. Salamat sa pagtuturo ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Amen. Amen. Ang teksto po natin na ating tatalakayin ay hango sa aklat ng Jeremiah 32:17. Ang sabi, O sovereign Lord, you made the heaven and earth by your strong hand and powerful arm. Nothing is too hard for you. Ang talata po na ito ay isang panalangin ni Jeremiah. Alam po natin na ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. At hindi lang ang panalangin ay paghingi. Kaya ka lang tatawag sa Diyos, hihingi ka. Hindi po. Ito po ay paghingi sa Diyos kung hindi ka lang pagsasabi na kung ano ang ginawa ng Diyos. Sa pagpa-pray, hindi mo lang sasabihin yung ginawa mo, kundi kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Sabi nga, O sovereign Lord, you made the heavens and the earth by your strong hand and powerful
arm. Ang panalangin ay hindi lang po paghingi, inuulit ko. Ito po ay pakikipag-usap at pakikipagkwentuhan, pakikipag-fellowship sa ating Diyos. Ang sabi nga ng 1 Thessalonians 5:17, meron ba dyan? Palagi kayong manalangin. To pray without ceasing means that we put everything in God's hand. Pero po, hindi po iyan yung topic natin. Hindi po yan topic natin sa prayer. Sabi nga, to pray without ceasing. That means we put everything in God's hand. Ang ating po talagang topic ay, O Sovereign Lord, the sovereignty of God. Sabi ng Jeremiah 32:17, O Sovereign Lord, you made a heaven and earth by your strong hand and powerful arm. Nothing is too hard for you. Jeremiah 32:17. Pansinin po natin ang mga kahulugan ng sovereign. Ano po ba ang sovereign of sovereignty? Tinanong din po yan ng anak ko, Mami, ano ba yun? Ano ba yung sovereign? Hindi pala nila alam. Hindi ko rin po alam. Kasi very broad daw po yung sovereign na yan. Sabi po sa definition sa Google, sabi rito, exercises power without limitation, essentially the power to make law, involves autonomy beyond others, interference. Gumagamit ng kapangyarihan na walang limitasyon. Mahalaga ang kapangyarihang gumawa ng mga batas at nasasangkot ang autonomiya o yung lampas sa panghihimasok ng iba. Pwede ka, ikaw kasi batas eh. Ganon. May kapangyarihan ka, wala kang boundary, hindi mo yan sakop. Hindi mo yan sakop. Yung pong sovereign ay lahat sakop. Okay, yung po namang definition, biblical definition ng sovereignty in Scripture, sabi rito, sovereignty is a ruler, king, or lord. Scripture often refers to God as the ruler. God's sovereignty is described as supreme power or authority. Next. Meron pa. The biblical definition of sovereignty is God is God. Yahweh, commonly translated as Lord, is found over 7,000 times in the English Bible. Ang sabi rito, Yahweh, isa pa rin po yan, Yahweh, si Yahweh ang ruler talaga. At ang dito po sa huling-huli, Lord is specifically the name of Jesus Christ. The name of Jesus Christ is powerful. Diyan po ang biblical term o definition ng soberenya. Isang pinuno, hari, Panginoon, at madalas na makikita natin ito sa kasulatan, Diyos, ibig sabihin, meron din tayong makikita pag tayo nagbasa ng Bible, Yahweh, ako nga. Diba, napag-aralan natin yan, siya po ay supremo. Siya yung supremo. Kataas-taas ang kapangyarihan, autoridad, at siya ang Diyos. At ang huli, ang Panginoong Hesukristo sa Old Testament. Jesus' name above all names. Jesus is powerful. The name of Jesus. At kabilang po sa mga pangunahing bahagi ng sovereignty ng Panginoon, atin po ngayon tatalakayin ng ilang pangunahing sangkap o karakteristik ng pagka-Diyos niya. God's sovereign control. Okay, tinutukoy po ito sa kanyang plano at intensyon at tinitiyak ng Diyos na ang lahat ay mangyayari ayon sa kanyang plano kasi nga siya ang may control ng lahat ng bagay. Kaya alam na alam ng Diyos, tiyak yun, God's sovereign control. At atin pong napag-aralan sa mga nakalipas na linggo, yung mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng ating pastor, God is in control. Amen po ba? Sino po yung nakaka-remind?
God is in control in troubles, di ba? Pag may troubles, ang sabi nga, Psalm 46, 1-3, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear. Though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though it waters, roars, and foam, and the mountains quake with their surging, God is in control in our trouble. Anumang trouble, kabagabagan, gulo sa buhay natin, God is in control. At God is in control in our needs. Ang sabi ng Hebrews 4:16, let us have confidence then and approach God's throne. Where there is grace, there we will receive mercy and find grace to help us just when we need it. May pangangailangan tayo, God is in control. Nariyan ang Lord. At kung tayo man ay may karamdaman, in the time of sickness, 1 Peter 2:24, ang sabi rito, Christ himself carried our sins in his body to the cross, so that we might die to sin and live for righteousness. It is by his wound that you have been healed. Amen? God is in control. And last po, God is in control sa lahat ng ating mga pagsubok. Ano mang pagsubok ito, naririyan ng Panginoon. 1 Corinthians 10:13, every test that you have experienced is the kind that normally comes to people, but God keeps his promise, and he will not allow you to test it beyond your power to remain firm. At the time you are put to the test, he will give you the strength to endure it, and so provide you with a way out. Malalampasan mo yan, kapatid, because God is in control. Amen? Ang tao po ay hindi ginawa ng Diyos na robot. Di ba? Hindi tayo nila, may remote control ang Diyos. So, tumigil ka na. Hindi po ganon, di ba? At ginawa ng Diyos ang tao ng may malayang pagpapasya. May purpose kasi ang Diyos. Ang Lord, kaya tayo nilikha. Sabi sa Genesis 1:26, sabi rito, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish. Tamo, magru-rule pa nga eh. Kung tayo robot, hindi makakapag-rule ang robot. Over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all creature that move along the ground. Next, 27. So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. Galing ng Lord. Ano po? Talagang nilikha tayo ng Lord. 28. So, ano sabi rito? Nung nilikha na ng Lord ang tao, God blessed. Blessed. Pinagpala. Pagpapalain pa po ba lang o pinagpala na? Pinagpala na. God blessed them and said to them, be fruitful. Ang robot po, hindi na nanganganak. Di po ba? Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Tandaan po natin, tayo ay kontrolado ng Diyos, pero hindi tayo ginawang robot. Kasi ang gusto ng Lord, mag-rule tayo, meron tayong kakayanang mag-imbento, hindi lumikha. Kasi ang lumikha ang Diyos lang. Mag-imbento. Pagka po kasi yung mag-i-invent ka, meron ka na diyang gamit. Pero ang God, creator, walang gamit, salita lang niya. Amen po? Tayo po iyon. Kaya ang Lord, tayo ay nilikha sa kanyang image at may purpose ang Lord para sa atin. Ang ganda po ng plano ng Lord sa atin, ngunit ang Diyos ay nabigo. Paano na yung control? Nawala ba yung control ng Lord? Hindi po. Oo, nawala yung fellowship nila kay Adam and Eve.
pero yung control ng Diyos. Kasi makapangyarihan nga siya eh. Ganun pa man, kahit nawala ang fellowship ng tao sa Diyos because of sin, hindi po nawala ang control ng Diyos sa kanyang mga nilalang, sa kanyang mga sa sanlibutan. May plano ang Diyos sa lahat ng nasa langit at lupa. Ang sabi po sa Ephesians 1:9, para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng itinakdang panahon, ang mga plano niya ay pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at ipasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Ang lahat ng bagay ay kontrolado ng Diyos at may plano pa ang Diyos. Si Yahweh, ang Supremo, may plano siya sa buong sanlibutan. Pag-isahin daw po ang nasa ilalim ng nasa langit at nasa lupa sa authority ng ating Panginoong Hesukristo. God's sovereign authority. Malapit na po tayo. Mabilis lang pala to. God's sovereign authority. Ano ba yung authority? Authority means that all command ought to be obeyed. Ang autoridad o authority ay nangangahulugan daw po na ang lahat ng kanyang utos ay dapat matupad. Ang utos ng hari hindi mababali. Di po ba meron ganon eh? Pag sinabi ng hari, tsak matutupad. At God's sovereign authority, sinabi ng Panginoon, ang sabi po doon sa Exodus 21:2, and God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Sino po yung magkausap? Si Moses po at si Yahweh. Ako yung nagligtas sa inyo eh. Ako yung makapangyarihan, ako yung authority. Doon sa Egypt, may authority doon. Sino? Yung Pharaoh. Pero walang saysay ang autoridad ng Pharaoh. At ang sabi, nangako ang Diyos na ililigtas ang Israel mula sa Ehipto at dadalhin sila sa lupang pangako. Nangako siyang gamit ang kanyang makapangyarihang kamay, ang mga Ehipto ay magdaranas ng salot. Di po ba? Tama naman. At pagkatapos, palalayain ng Pharaoh ang mga taga-Israelita. Nangako ang Diyos na ibibigay ang lupaing pinangako kina Abraham, Isaac, Jacob bilang kanilang pag-aari. Ang pangako ay ginawa upang maging bayan ng Israel. Kaya nakabuo ng isang Israel. At pagkatapos, sabi rito, ito daw po ay pagpapahiwatig ng God's sovereign authority. Kaya pala nagkaganon. Kasi ang Supremo na ang gumawa. Inalis sila doon sa land of bondage, yun sa land of slavery, house of slavery. At pagkatapos, dinala na sila ng Lord sa lupang ipinangako niya matagal ng panahon. At ang sabi ng Psalm 115:3, but our God is in the heavens, He does whatever He pleases. Di po ba? Ang aming Diyos ay nasa langit at ginagawa niya ang kanyang nais. Nais ng Lord, will ng Lord. Kasi nga, siya yung supremo. Siya yung authority. At ang authority na yan, alam niyo po ba, ibinigay yan sa Panginoong Hesukristo. Matthew 28:18, Jesus came up and said to them, all authority, ibig sabihin, all power of absolute rule in heaven and on earth has been given to me. Kanino? Sa anak ng Diyos. Colossians 1:15-16, and God spoke all these words saying, I am the Lord your God who brought out,
The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or power or rulers or authority, all things have been created through Him and for Him. So, ibinigay ng Lord ni Yahweh ang kapangyarihan sa kanyang bugtong na anak, walang iba, sa ating Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Hesukristo, sabi niya, nasa akin na ang authority. At nung siya ay patuloy at patuloy na, alam po natin yan at nakikita natin, maging nung siya ay naririto, nung siya ay nasa lupa, maging ang hangin sumusunod sa kanya. Ang sakit, karamdaman, lahat ay sumusunod sa kanya sapagkat ang Panginoong Jesus ay may authority na ibinigay ng Diyos. Number 3, God's sovereign presence. Pag sinabing presence is, ano po ba presence? Presensya. Ano po ba? Isa pa po. Ano? Nararamdaman mo yung presensya ng Lord? Ano pa? Noun. Presensya. Presence, noun pa. Isang ano pa? Ano yung presence ng Lord? Bumaba. Sa pagpupuri ng kanyang bayan, ng kanyang presensya ay gumababa. Ang glory niya, and then, ano pa? Ano yung tinanggap natin nung tinanggap natin ng Panginoong Hesukristo? Tayo ay naging templo ng banal na Espiritu. Di po ba pag sinabing presence ng Lord, naroon ang Espiritu ng Lord. Amen? The God's sovereign presence. Ang Espiritu ng Lord ay sumakay. Ang Espiritu ng Lord ay umalis. Ang Espiritu ng Lord ay naglakbay. Wala sa hangin. Di po ba? Ang Espiritu ng Lord ay nasa kanya. Ay pagkatapos umalis, nilisan na siya ng Espiritu ng Lord, ang presensya ng Lord. Ang sabi ng Lord sa Exodus 25:8, have them build a sanctuary for me, so that I may dwell among them. Ang mga Israelita po ang kinakausap dito. Gusto ng Lord na magpatayo sila ng isang templo o kubol para pagka naman bumababa ang kanyang presensya, nakakapag-fellowship sila ng mga Israelita. At nananahan po ang kanyang presensya sa Israel, sa tabernakulo at templo na ginawa nila para sa Panginoon. Pero bago po namatay, nabuhay, na muli at umakyat sa langit ang ating Panginoong Hesukristo. Ang banal na Espiritu po ay nananahan sa Kanya. Umaalis din po maging sa tao doon sa Old Testament. Pinananahanan ng banal na Espiritu noon po kay Haring Saul. Kilala po niyo yan, di po ba? Si Haring Saul. Ngunit umalis ang banal na Espiritu sa kanya. Ang banal na Espiritu po ay sumakay kay David. Di po ba kay Haring David? Pero umalis din. Bakit? Pagkatapos niyang magkasala ng pangangalo niya kay Bathsheba, kaya nga sinulat niya yung Psalm 51:11. Sabi rito, do not banish me from your presence and don't take your Holy Spirit from me. Alam ni Haring David na kapag siya'y nagkasala, kasi proven na po lahat ng mga propeta ng Diyos na nagkakasala talagang nilalayasan ng banal na Espiritu. Kaya nga, ang sabi ni David, Panginoon,
huwag mo pong ilayo sa akin ang iyong presensya. Take me not away, O God, from your presence, O Lord, and renew my spirit within me. And let the joy of salvation, Lord, ay restore mo po sa akin. Alam ni Haring Saul na kapag siya ay nagkasala, ang presensya ng Diyos ay mawawala. Iiwan siya ng banal na Espiritu. At isa pa rin po ang tao na nakita ko ay nananahan din ng banal na Espiritu kay Bezalel. Si Bezalel po ay very, creative sa paggawa ng kung ano pa man. Meron siyang, kumbaga anointed ka dyan, Sister Brad, ang galing mong gumawa ng silya. Ganyan po si Bezalel. Nananahan sa kanya upang bigyan siya ng kakayahan na gumawa ng mga bagay sa kinakailangan sa tabernakulo. Magaling po siyang sigurong gumawa ng silya at magaling siyang mag-design. Pero umalis din sa kanya ang banal na Espiritu. Ang lahat ng ito ay nagbago pagkatapos umakyat si Jesus sa langit. Noong umakyat na si Jesus sa langit, ang sabi ni Jesus Christ, John 16:7, ang sabi rito, "But I tell you the truth, it is your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper," ano po yan? Comforter, Advocate, Intercessor, Counselor, Strengthener, Standby, will not come to you. But if I go, I will send him. Sino po iyon? Holy Spirit. To you, to be in close fellowship with you. Di po ba? Napakasarap yung sovereign presence ng Lord, ang kanyang Espiritu. Kapag si Jesus Christ ang sabi sa kanyang mga disciple, pag hindi ako aalis, kasi nalulungkot yung mga friend ni Jesus eh. Beshi, hindi ba pare, pag di ako aalis, sige ka. Hindi mo makikilala yung teacher, yung counselor, yung advocate, intercessor, yung panibago niyong pare. Di ba? Ang Holy Spirit. Si Holy Spirit, at sabi rito, to be in close fellowship with you. Hindi ka na iiwan ng banal na Espiritu. Noong unang panahon sa Old Testament po, nawawala. Lumilisan. Hindi na siya, pumipisan siya, pero nawawala. Pero ngayon, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. At ang sino mang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at ang banal na Espiritu ay mananahan sa iyo. Hindi ka naiiwan ng banal na Espiritu. Siya ang magiging helper mo. In time of na nahihirapan ka, helper mo siya. Pag ikay nalulumbay, comforter mo siya. Advocate, nako, meron akong hindi ano beto, di ba? Siya yung advocate mo, tuturuan ka niyan. Intercessor pa. Hindi ka sanay mananalangin. Bagong baby Christian ka. Holy Spirit, turuan mo nga po ako how to pray. Hindi lang po hingi. Yung palang prayer, hindi lang paghingi, pakikipag-usap po yan. Pray without ceasing nga eh. Kaya kahit na, blessed naman ako eh. Hindi na ako magpe-pray. Di ba? Ganun. Naman akong pangangailangan. Hindi na ako magpe-pray. Eh, ano pa sinabi nung pray without ceasing? Yung palang pananalangin ay regular yan po. Si D.L. Moody nga eh. Pray without ceasing every minute, every moment in their life. In her life. In his life, ay nagpe-pray siya. At pagkatapos, counselor mo? Beto, meron po akong ganito. Sabi mo sa Holy Spirit, hirap ka na pagod ka,
strengthenan mo siya. Nag-strength sa'yo ang Holy Spirit. At isa pa, best friend mo siya. Nariyan lang siya, naka-standby sa'yo. Yan po ang banal na Espiritu, ang sovereign presence ng ating Panginoon. At siya ay nakikipag-fellowship sa'yo. Ano man ang iyong ginagawa, ang templo ng Diyos, lagi yan sa'yo. Kaya pala ang Panginoon noon, magpatayo ka sa Old Testament po, ng templo, doon ako mananahan at doon tayo magkukwentuhan. Pero ngayon, hindi na templo nagawa ng Diyos, nagawa ng tao ang pinananahanan ng presensya ng Diyos. Gawa ng Diyos, image of God. Tingnan nyo nga po yung sarili nyo dyan. Tingnan nyo mga katabi nyo, image siya ng Lord at dyan nananahan ang presensya ng Lord. Amen? Ang sovereign presence ng Lord. Ang permanenteng pananahanan ng banal na Espiritu, ang katuparan ng pangako ng Diyos na hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan, kaya nga hindi na umaalis ang banal na Espiritu sa mga tunay na mananampalataya ni Kristo. Amen po? Amen. Purihin po ang Panginoon. Yes, thank you Holy Spirit. Salamat at lagi kang naririto sa bawat isa sa amin. Sabi rito, hindi ba't ang katawan nyo ang templo ng banal na Espiritu? Amen? At ang tinanggap nyo'y mula sa Diyos, kung gaano ang katawan nyo hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Amen. At verse sa Epeso 1. Meron ba anak Epeso? Ayan, sabi rito pa. Ito po ang mas gustong-gusto ko talaga. Tumatak talaga sa akin to. Pagkatungkol sa banal na Espiritu Sabi, wala na sa'yo. Wala ka ng anointing. Lord, sabi ko, ano ba yan? Pagkatapos mong ibigay sa akin, kukuhanin. Hindi ba? Ito po ang nakita ko. Sa pamamagitan ni Kristo, in Christ pa rin po, di ba? In Christ. Kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Meron po tayong hero, may tatak. By the way po yung pong patatatakan nating t-shirt ano lang po. Okay, may tatak po tayo ng banal na Espiritu. Tinatakan ka na nga eto po, hindi pa pagpupunta tayo ng sa mga Enchanted Kingdom, di ba? Pag tatatakan ka kasi pagka hindi ka tatak, magbabayad ka uli, di ba? May tatak ka para pwede kang makalabas muna. Pag ikaw ay may tatak na, free ka na, di ba? Nasa iyo ang banal na Espiritu. God, sabi nga, at iyan ay naganap noong si Jesus Christ ay umuwi na sa langit at ang manifestation ng banal na Espiritu, ang compensation ng banal na Espiritu ay ngayon na po. Narito na po. Si Jesus ang tagamagitan natin at ang banal na Espiritu ang nangangalaga sa atin, ang kanyang sovereign presence. And next, last na po ito, God's sovereignty shown through Jesus. Di po ba? Dahil kay Jesus lang yun Sabi ko nga sa kay sister, nung ginagawa ko naku, ang broad naman ang sovereign ng Lord. Oo nga kako Pero mahahanap ko rin yan dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, naroon lang yun. Ayan na po, God's sovereignty shown through Jesus. Dahil ang Panginoong Jesucristo, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, Lucas 4:18-20, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha
ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila at sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi at ipahayag na dumating na ang Panginoon ng pagliligtas. Next. Pagkatapos, binilot ni Jesus ang kasulatan at isinauli sa tagapag-ingat nito. Umupo siya para magsimulang mangaral. Nakatingin sa kanya ang lahat ng naroroon. Ito po yung introduction ni Jesus na siya ay ng ministeryo, mag-uumpisa na sa pagmi-minister, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanya. At even before the world, Luke 4:18-20, the world was made, God had already chosen us. Ephesians 1:4, even before the world was made, God has already chosen us to be His through our union with Christ. With Christ, union with Christ, so that we would be holy and without fault before Him. Dahil kay Kristo, makikita na natin ang kanyang kapangyarihan, ang makapangyarihan niyang ang kapangyarihan niya ay kumikilos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. At nung pong si Jesus ay tumira sa lupa, ganap siyang tao, banal, ngunit dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, si Jesus ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Pinalaya tayo mula sa walang hanggang kamatayan ng kasalanan. So, itinuro ng Panginoong Jesus. Nakita natin, dahil sa Panginoong Hesukristo, yung sovereignty ng ating Panginoon. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. Efeso 1:11. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. At ayon nga sa plano niya, noon pa mang una, pinili niya kami para maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Next verse. Colossians 1:16-17, sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo. Ang nakikita nakikita pati rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihang bago pa man dikhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo at sa pamamagitan niya, ang lahat ay nananatili nasa kaayusan. Maayos kapag na kay Kristo. Kaya kapag ang ating buhay ay na kay Kristo, maayos po ang buhay. Ninais ng Diyos Ama na ibigay kay Jesus ang lahat ng authority sa langit at sa lupa. Aayusin niya ng Diyos. Di po ba? Pagka tayo na kay Kristo, ayos po tayo. Ngayon, sabi nga, pagod ka na ba? Takot ka ba? Ano ba kinatatakutan natin? Takot tumanda, takot mag-isa, ikaw ba ay sawa na, lulong na, or para ka na nasa kumunoy ng utang, ano man yan, problema, ano man yan. Tumakbo tayo kay Kristo. Lumapit tayo kay Kristo. Aayusin yan. Sabi ng sa pamamagitan niya, ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. Kayang-kaya ng Panginoong Hesukristo. Siya ay may autoridad, hinding-hindi niya tayo bibiguin at hinding-hindi niya pababayaan ang mga lumalapit ng may pananampalataya. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi nga ng Jeremiah
32:17. At dito po ako magtatapos. O Lord, O sovereign Lord, you made the heaven and earth by your strong hand and powerful arm. Ang gusto ko po kasi rito yung maiano sa atin yung sovereignty ng God. Siya ang may gawa. Ano yung ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay. At nung si Jesus ay idipa niya ang kanyang kamay doon sa krus ng Kalbaryo, all out ibinigay niya. Walang mahirap sa Panginoon. Walang mahirap kay Kristo. Dahil yung pinakamahirap ibinigay ng Diyos doon sa kanyang bugtong na anak, pero napagtagumpayan ni Kristo. Amen po, sa krus ng Kalbaryo. At ang gusto ng Panginoong Jesucristo ay ibigay sa atin yung ibinigay ng Ama sa Kanya para tayo ang makinabang in Christ. At ngayon, naintindihan po natin ang sovereignty ng Lord. Amen po, si Kristo po, ang Panginoong Jesucristo, ang sovereign God. Amen? And the big idea is, in Christ, I understand sovereignty. Amen po. Purihin po ang Panginoon.